Hindi naman siguro pangalanan kasi Well, more than disappointed. I'm getting very angry. Sagutang Guma at Magalong. Nako! Yari, tinamaan eh. Bago po ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. Pag-usapan po natin itong sagutan ni Mayor Magalong at ni Guma. Ano nangyari sa iyo, Guma? Nagiging ano ka na, nagiging tawag yan, hindi na Guma ito, nagiging tali na lang eh. Tali kay Bunjing. Ayan. Mukhang tinamaan po si Guma sa mga birada ni Mayor Magalong tungkol sa mga kontratistang mga buhaya. Kaya ito, binabanata ni Guma at pinatamaan si Mayor Magalong sa kanyang social media. Pero Mayor Magalong sinagot agad ang mga birada ng naturang Guma. Wala nagid. Ang prinsipyo ng mga tao, bumalikwas na talaga. Kakasabi ko lang, kakakontent ko lang noong kamakailan kay Lucy Torres, no, di ba? Na para bang ang tamis ng ngiti ni BBM kay Lucy Torres. Parang may nakaraan. Ito na, bigla nang nagkaganito ang prinsipyo ni Guma. Anyway, pag-usapan po natin ngayon. BBM, galit na galit sa kapalpakan niya. Umikot si BBM sa lugar kung merong flood control projects. Haba, nimal ang inabutan niya, buhangin lang. Ayon sa kanya, galit na galit daw siya. Yan ba ito umikot? Umikot sa Baliwag, Bulacan. Ayan, dyan sa may flood control dyan, sa Baliwag, Bulacan. Pumunta po si BBM. Sa awa ng Diyos, nagalit daw siya. Oh. Ang sabi niya, I'm not disappointed, I'm angry. Sabay kamot sa ulo. Anong gagawin natin? Nakita niya, walang gumagawa eh. Ano lang eh, yung buhangin lang nakita niya, nabutan. Natatawa na lang tayo dito sa weak leader na ito. Galit ka na niyan? Hindi ganyan magalit nyo. Kailangan yung manggigil ka ba? Tanggal pustiso sa galit ba? Pero anyway, sige, pag-usapan po muna natin itong si BBM muna. Dulo na natin pag-usapan itong si sagutan ni Mayor Magalong at ni Guma. Nagpatamaan ho sila dito, no? Oh, ito, pakinggan po natin muna, mga kabisdak, itong pagka-dismaya ni Bongbong at galit daw siya. Pumunta po sa Baliwag, Bulacan, tiningnan po yung mga flood control projects dyan. Ang mga kontratistang kongresista. Tawa ng Panginoon, ang nabutan niya buhangin. Sa likod niya. Weak na weak. Diyos ko. Ito, pakaway-kaway pa siya dyan. No? Pero galit na siya eh. Okay, pakinggan natin. Oh. Yan na, yan na. Extremely. Well, more than disappointed. I'm actually... Yan na, yan na. Oh, midya. I'm getting very angry. What's happening here? Hindi naman. Paano naman? Pero wala talaga. 220 meters, 55 billion. Completed ang record ng Public Works. Walang ginawa. Kahit isang araw hindi nagtrabaho. Wala. Putangin na to. Galit ka na yan. Completed daw, 55 million yung report. Nang pinuntahan, wala daw na isang araw na gawa. So, okay ka dyan. Galit ka niyan. Ang sabi niya, ito yan, 55 million river wall project in Baliwag, Bulacan. Tanginumin.
Ayan. Yung report daw nung August 20, hindi. Yung report daw before 2 months, no? Before 2 months, no? Simula ngayong araw, ay completed na daw. Completed ngayong October daw, makumpleto na daw yan. Pero yung report daw, completed eh. Pero ang inaabotang buhangin, animal talaga. So galit, hindi daw siya disappointed. I'm getting angry. So papunta pa lang doon pala sa galit, parang ganon. Sko, Presidenting Week na to. Tuloy oh. Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy yung pagbaha doon sa kabila. So, yes. Oh. If you know, if all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan. At Putsa, galit ka niyan? Ano mo yung parang sabi sa Ayaba yung manghupaw, no? Parang yun yung galit niya. Yung ganon disappointed ka. Nasaan yung galit? Yun na ba yung galit mo? Si Tatay Digong galit oh, gigigil, ganyan si Tatay Digong, ganyan magalit nyo. Magmura ka. Pag mumurahin mo yan, 55 million, buhangin lang inabutan mo, wala daw gumagawa eh. Pero yung report completed. So ganun lang yung reaction mo. Sabi ko nga, humiram ka ng ngipin dyan sa Divisoria, 300. Lalo tayong abusuhin eh, ng mga kurakot eh. Pag ganitong klaseng leader, ang mamumuno sa ating bansa, galit ka. Magalit ka. Hindi ganyan magalit. Mas galit pa ako sa'yo eh. Animal talaga ko ni Imas eh. 55 million. Oh. Ang naabutan mo, wala daw gumagawa, walang ginawa, pero yung report completed, ganun lang yung reaction mo. Sa ibaon mo sa galit kung talagang galit ka. saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh Palunok water pa supply. ng laway. Pero ito yung ginagawa nila talagang nakakapinsala pa sa mga local residents. Puta, yan ba yung galit? Ang ginagawa nila, nakakapinsala pa sa suluklaway. Hawak-hawak sa braso. Putang kawik leader talaga to. Tama si Tatay Digong. Pakitaan mo ng galit. Hindi yung ngingiwi-ngiwi ka lang dyan. Para ka bang nagmakaawa sa mga kurakot? Hindi eh. Yung mga kurakot nyo, mga masasamang tao yan. Mga mahalang na bituka kasi hindi natatakot, mahuli mo. Eh, alam nila weak ka eh. Pumunta ka pa dyan. Sabi mo, galit ka, disappointed ka. Pero, Diyos ko, ngingiwi-ngiwi ka lang dyan. Tuloy oh. So yes, it's no, I'm not disappointed. I'm angry. Didip-dip na naman oh. Fraud projects. Anong end goal mo, sir? Filing cases? Yes, if need be, of course. As I said, ang trato namin with all of this is, siyempre marami. For example, falsification na ito. Yung ganito, dahil nag-report sila na completed. Hindi, Ano daw? Falsification? So immediately, that's a falsification. So that's already a very big violation. Falsification lang. Yung nakita niya dyan, falsification lang? Hindi ba o yung corruption? Anong falsification? Kasi daw yung sabi completed, kaya falsification lang. O tsak na. Corruption, tumbukin mo. Pangungurakot na ho ito. Puta, falsification kapag nalalaman eh. Mali daw yung report. So kung itatama ng sabi ng contractor, hindi pa pala completed, nagkamali lang. So, losot. Gagi, presidenting to. Falsification lang. And for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage. Economic sabotage. Economic sabotage is very clearly.
tignan natin ha, yung utang, Anong Presidente to. Presidente yan, ha? Sa Pilipinas, bilyones, trilyones pinag-uusapan ng korupsyon. Galit daw siya. Nakitaan nyo ng galit? Sa tingin niya ba masisindak niya yung mga kurakot sa gobyerno, mga kongresista? Hindi. Siya yung sindakin dyan. Baka tuliin ka dyan, Yor. Oh, yeah. ng gobyerno ng Pilipinas, ng Republika, Mm. ay mababawasan kung naging maayos lahat itong ano. Kasi ngayon, babalikan na natin ngayon to. Saan napunta yung pera? Hahabulin natin, kakasuhan natin sila. How long will that take? Mm. Hindi ba? In the meantime, we have to actually still build the flood control project. Sir, nationwide yung filing, no? I'm sorry? Nationwide po yung filing ng cases if need be. Well, no, it depends on what our findings will be. So there's a legal team working on that. But in the meantime, we are continuing to go through the records of public works and all the big contractors to see kung tumutugma yung kanilang report doon sa mga sinusumbong sa atin ng taong bayan. Putya. So that's why I encourage na napaka-useful, napaka-malaking bagay at napapakinabangan namin ng husto yung inyong pagsulat sa amin, pagsumbong, padalhan nyo kami ng picture, padalhan nyo kami ng video para alam namin kung ano yung sitwasyon dun sa inyo. Ulol! Nasaan yung ano mo, intelligence funds sa bilyones? Mga media pa talaga ang maghanap ng mga flood control na bogus? Grabing kawik naman presidenteng ito. Bilyones yung confidential funds, intelligence funds mo, hindi mo magagamit. Ikutin mo yung buong Pilipinas. Mag-ikot ka. Hindi, ibig sabihin pala, itong mga pinunta niya dyan sa Baliwag, Bulacan, what for example, nabuhangin lang nabutan, ay galing pa sa media yan. So, hindi talaga galing sa kanilang team o sa Malacanang, sa gobyerno, na naghahanap ng mga bogus na flood control projects. Dahil pinupuntahan nila, dahil nire-report ng mga media. So, wala silang team na ganon. So, saka pa sila action kung may nagre-report. Ang loko ng Pilipinas naman, eh. Bilyones, confidential funds, intelligence funds, gamitin nyo dyan. Hanapin nyo yung mga flood controls na nagsumiti sa'yo na completed. I-audit nyo, bisitahin nyo. So, umaasa lang kayo sa sumbong. So, saan yung bilyones na pondo para sa intelligence funds? Gamitin nyo yan, Bong. What if kung walang magre-report kasi umaasa lang sa mga media? So, hindi mapag-usapan yung mga bugos na mga flood control projects. Pupuntahan natin, kung hindi ako makapunta, pupuntahan ng mga engineer natin para makapag-report sila sa atin ng mabuti. At malaman talaga natin kung ano nangyari sa pondo, sino nagwaldas ng pondo, paano nangyari yun na ibigay yung kontrata doon sa mga ganyang klaseng kontratista. So that's what we're going to do. Dapat managot ka dito, hindi lang yung mga nasa baba, lahat kayo. Putay, nayaan nyo yung 3 taon. Malaman-laman ng Pilipino, 1.2 trillion pesos ng pinundo mo sa flood control projects. Tapos ito, wala pa lang mga proyekto, ghost projects. Ito, ghost projects, so ito. No? Ma'am, galing kami sa isang barangay. So, Liban, medyo bukid din, sir, yung may flood control. Hindi ba medyo weird na nasa bukid rin yung mga flood control? Nasa? Bukid, sir. Well, Anong maraming Parang hindi naman kailangan. flood control sa bukirin. Di ba ka? Alam nyo, didi ka? Ayan, flood control sa bukirin. Hindi rin niya alam. Puta, pagkawik na leader na ito, no? Kada kahit sa design. Kahit daw. Maraming style yan eh. Number one, yung sasabihin nila, gagawin nila na napakataas ang specifications. Sasabihin, kailangan ibaon yung pilings ng 8 meters. Sasabihin, dahil malaki ang tubig. Hindi naman totoo. Hindi naman malaki ang tubig doon. Hindi naman kailangan magkaroon ng flood control doon o maliit lang yung flood control. So, ang gagawin nila yung tama. Pero, ang charge nila sa gobyerno, malalim.
So, isa yun. Military, yung ganito, ghost project, kahit na nakakompleto, etc. I-report nila sa public. Ayan, ghost kompleto. projects Walang talaga ginawa. yan. Maraming teknik eh. Tapos siyempre, nakita ninyo dun sa kabilang. Sasabay kamot sa ulo. Nilong pangulo na ito. Ang galit niya, kakamot-kamot sa ulo. Huwag kang magkamot. Putay na tawanan ka ng mga kontratista niya na. Sabi, hindi man pangulo. Sabi niya, galit siya. Huwag kang kamot-kamot sa ulo. Puta ka, weak talaga. Padimo-dimo pa nga, ganun eh. Ganito lang, halimbawa. Pero yung sisingilin na, parang ganito. Alo-alo mo. Walang kwenta, walang patutunguhan ng bansa dito sa Pangulo na ito. Apa yan? Oh, pag ganun ka. Tama, yung semento, nipis-nipis. Oh. Pag nakita ko yung papunta rito, yung asphalt overlay. Sira-sira. Papunta kayo na tumawa pa siya dyan. Utang kingkoy na Pangulo na ito, no? Gamon dyan, tapos gaganong ka pa. Sanay. Tapos natawa ka. Wala na, joker din ng Pangulo natin eh. Hindi siya nagpapatawa pero tumawa siya. Tinawanan niya yung mga palpak na flood control projects, yung ghost projects, tumawa siya. Sabi mo, galit ka, ba't ka tumawa? Dapat tinuloy mo na. Tangina, di man kasi marunong magalit to. Hindi siya bagay magpresidente. As in. Kawawa tayo eh. Dapat yun, mag-resign ka na lang yun, maawa ka sa taong bayan. Kasi wala eh. Hindi ito ang kailangan natin eh. Na Pangulo. Kailangan ng galit ka ba? Isipin mo yan, 55 million ghost project flood controls. Umikot siya, nakita niya, tingnan niyo, nakita niya. Umikot siya dyan. Yan yung flood control. 55 million flood control projects. Nilagyan lang yung parang mga bakal ba yan? Takinang ginago tayo dito ng flood control na to. Ha? Ito yung matindi. Wala mang hollow blocks. 55 million yan ha. Diyos ko, umikot pa siya dyan. Ito, meron pa oh. Tanatawa lang siya dyan. Yun yung flood control. Completed daw. Oh. Yun daw yung report sa kanila. Completed eh. Puro baka lang binaon. Walang kwentang Pangulo to. Tanungin ko po kayo. Meron ba kayong nakita sa kanya na galit siya? Sabi niya, I'm not disappointed. I'm angry. Puta, hindi ka nagalit eh. Natawa ka pa nga eh. Nagpapatawa ka. Pag galit ka, manggigigil ka. Ganyan ba? Kayo talaga. Magtago kayo. Sasampahan namin kayo ng kaso. Hindi kami titigil hanggat hindi kayo mabulok sa bilangguan. Mabayaran yung mga kinurakot ninyo. Ganun ba? Kung wala kang kinalaman. Sipin mo, naabutan mo 55 million ghost projects, buhangin lang sa likuran mo dyan. Hindi ka galit. Kaya itong mga isiniwalat ni Mayor Magalong, malaking bagay ho ito. Kung si BBM hindi nagagalit, kung takot siya magpangalanan ng mga kontratista kasi mga kongresista, hayaan natin si Mayor Magalong magsiwalat ng mga katotohanan. Ano po ang nangyayari dito? No? Sa flood control projects. Flood control projects pa lang ang pinag-uusapan. Tinamaan po si Guma dito sa mga isiniwalat ni Mayor Magalong na kababalagan ng mga kongresista. Baka pumalag siya dahil nga siya kongresista. Pero ako sa akin kung hindi ka naman kurakot, tumahimik ka na lang. Sa bagay, pag tinamaan ka talaga, masakit, no? O ito kasi, si Mayor Magalong talagang mainit na po yung kanyang mga isiniwalat. Pakinggan po natin muna ito, mga kabisda ko. Sobra-sobra na ang kasakiman. Yan nga ang patutsyada ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga sangkot sa korupsyon sa flood control projects sa bansa. Ayon kay Mayor Magalong, ginagamit ng nasa higit 60 kongresista ang 15 kumpanya
o kumpanyang contractor na isiniwalat ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa publiko. Pinapahiram lamang daw ng mga kumpanyang kanilang lisensya kapalit ang maliliit na porsyento para makakorap daw ang mga sangkot na mambabatas. Correct. Mayroon din daw mga nanalo sa eleksyon na sila mismo ang naging contractor ng kanilang sariling proyekto. Mga kontratista. Handa raw ang alkalde na pangunahan ng pag-iimbestiga ng mga maanumalyang flood control projects kung itatalaga siya ng Pangulong Marcos Jr. Pag-install, isipin mo pati yung materyales sa kanila pa kami bibili. So, ganun katindi yung kasakiman ba? Hindi na wala nang wala control sa kasakiman. Yung grid sobra-sobra na. Tapos walang katapusan. Isipin mo yung pagnanakaw nila, walang katapusan. Tuloy-tuloy na. Alam mo, nag-share pa nga sila ng best practice pag nag-usap-usap yung mga yan. Ganito kasi ang gawin mo, ganito. Parang nagbubulungan na ito ang gawin natin, mas epektibo ito mangurakot. Ganito ginawa ko, mas malaki kita ko. Sobra-sobra na ang kasakiman ng mga kontratistang mga buhaya. Siguro nasaktan dito si Guma. Hindi niya akalain na tuloy-tuloy si Mayor Magalong sa banat pa niya. Ito pa, pakinggan pa po natin. Walang preno si Mayor Magalong eh. Duda si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa gagawing investigasyon. Tinamaan rin yung kamera dyan. Sa mga flood control projects. Correct. Kaya naman handa raw siyang ibigay ang lahat ng hawak ng ebidensya at impormasyon kay Pangulong Marcos. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez. Handa na raw si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na isumite kay Pangulong Bongbong Marcos ang mga impormasyong hawak niya tungkol sa mga kumukulimbat sa flood control projects. Giniit ng alkalde, legit lahat ng meron siya. Gagawin ko lang naman is i-consolidate ko lang naman yung mga na-gather ko, na-collect ko ng mga dokumento, i-summarize ko lang yung mga testimony ng mga ibang mga sources natin. May ebidensya talaga. Nilinaw din ni Magalong na hindi sa kanya galing ang impormasyong 67 kongresista ang sangkot sa anomalya. I did not mention about the 67. It was Senator Lacson. And knowing Senator Lacson, it was probably provided to him by a very reliable source. Handa naman daw harapin ni Magalong ang Kamara sakaling ipatawag siya nito, pero duda siya sa investigasyon ng mga kongresista. I don't Sakto. trust the way they're doing it. That's why it requires a well-organized investigation. Pero sabi ng Kamara, tungkulin pa rin nilang magsiyasat. I don't want to dignify that particular statement. Sos, ito Pero yung ang totoo naman kurakot it is still din tong within the nimal na oversight to. power of Congress to look into each and every flood control project. I do agree that this should be looked Ayan. into by Ito a pa. third-party group. Pero dapat yung third party na yon meron ding expertise para walang politika, walang malisya. O walang kongresista. Bukod naman sa impormasyon ni Magalong, meron ding nadiskubre si Senator Ping Lacson na ghost budget. Ito raw yung mga flood control project na tapos na pero paulit-ulit pa rin daw pinopondohan. Nako. Proyekto na andyan na, yari na, hindi naman nabago, pinondohan sa isang budget year. Doble. Yung proyekto. Sa gitna niyan, naniniwala ang isang urban planner na korupsyon sa budget ang pinakadahilan kung Ng bakit pagbaha. matindi ang baha sa bansa. Eksakto. Hindi raw kasi sigurado kung dumaraan nga sa tamang engineering process ang mga flood control project. To me, small percentage lang climate change. Hindi in-implement yung flood control projects. Eksakto. 50 years halos. Let's say may corrupt na bureaucrat or politician humingi ng 40%. Saan ibabawas yung specifications? Papalitan yung specs. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Ayan. Dahil sa mga sunod-sunod na interviews ni Mayor Magalong, mga isiniwalat, isipin mo yung 67 na mga kongresista ayon kay Lacson. Maraming tinamaan. Ang nakalungkot nga yung pumiyok pa, prinsipyo talaga ng tao, hindi mo masasabi pag pera ng pinag-uusapan. Yung pumiyok pa, yung kinabili ba natin noon, itong si Guma, na talagang ang paninindigan niya para sa war on drugs, andoon gusto niya si Tatay Digong
Kamakailan na pag-usapan natin yung asawa niya kasi nga dikit-dikit na kay BBM eh. Kaya nga sabi ko, wag nyo lang banatan si former President Duterte, Inday Sara. Wag sana kayo magpabayad dito kay Bunjing. Kamag-anak rin pala sila, Gomis din eh. Pero sa dami-dami ng mga kongresista, ilan ba yung kongresista? 300 plus eh. Nagbubukod tang itong si Guma na pumalag. At pinatamaan niya si Mayor Magalong. Bakit mo pinatamaan? Galit ka ba sa mga isiniwalat ni Mayor Magalong, Guma? Ayaw mo yun, matukoy natin yung korupsyon. O di ba kaya? Sangkot din si Guma kasi bakit siya pumapalag kay Magalong? Tapat tumahimik na lang siya. Ito yung nakakalungkot dyan. Ito na ba yung sukli sa 124 na ambulance na ibinigay sa inyo nakarang araw kay Bongbong? Kagahapon lang yung post niya ito mga kabisda, kagahapon lang. Diba nagbigay si Bongbong ng 124 ambulance daan sa Ormoc. Tapos kagahapon lang po itong post na to. Ito ba yung sukli? Ako po yung nagtatanong lang iyan ay poster po yan ng politiko, pero ito po, basahin ko po yung post niya. Kasi sinagot po ni Mayor Magalong si Guma. Sabi ni Richard Gumi sa kanyang FB page, kumakalat na rin po ito lahat sa mainstream media, nagahapon na. Habang busy tayo sa panonood ng Blue Ribbon Committee Senate hearing. Ito po yung lumabas. Why is the city mayor making so much noise? Bakit daw sobrang ingay? Yung mga city mayor. Tsaka na, pasalamat tayo may nag-iingay tungkol sa korupsyon. It doesn't surprise me anymore that this so-called clean mayor is throwing accusations of corruption at us congressmen. Corruption has become the easiest issue to ride on nowadays. But let's be honest, I don't think this is all about corruption. Ano pa ba to? Di ba corruption to? Tsaka ano? If this is about his own congressman who happens to bring in more projects for his district than he can for his city, don't include all of us. Hindi, Guma eh. Meron naman talaga ang kongresista, totoo, nag-imbestiga na nga sa Blue Ribbon Committee. Lumalabas, may mga kongresistang kontratista. So, anong gusto mong punto dyan? If you have a problem with your congressman, face him. Don't drag all of us into your fight. Don't discredit every congressman just to make yourself look good. Putat, tanggapin nyo. Iyon yung poon ninyo eh. Si Tambaluslos. Ang tingin talaga sa mga congressman ngayon, pasintabi sa mga mababait, kung mababait ka, hindi ka tinamaan dito. Ay mga buhaya. Ano naman totoo? Mga kurakot. Kung hindi ka kurakot, wag kang masaktan. Diba? Sabi pa niya, you talk non-stop about corruption in Congress. Why? Because it's an easy headline? Ay putsang ina, kasi Guma, hindi mo ba alam yung institusyon ngayon sa Kongreso? Bulok na, sabi ni Tatay Digong. Pinamugaran ng mga anay. Kung hindi ka anay, huwag kang masaktan. Sabi pa niya, meanwhile, your own city is drowning in problems. The air quality is getting worse. There's not enough public transport. The waste disposal system is broken. The city is overcrowded. Illegal structures are all over. The urban planning is in shambles. Maybe it's time to fix your own house first before pointing fingers at others. Mahiya ka naman. Meron pang sinasabi, mahiya ka naman. Alam natin kung sinong pinatamaan niya. Si Mayor Magalong. Wala namang ibang maingay ngayon na mayor. Si Mayor Magalong man, patungkol sa flood control projects, corruption issue. Alam niyo, Guma, imbis na matuwa ka, suportahan mo si Mayor Magalong.
ginaganito mo pa. Tumigil ka. Napaghalataan ka na. Ito ba yung sukli sa ambulance? Magkano ba? Ako sa akin kung ako kongresista, hindi naman ako tinamaan sa mga birada ni Mayor Magalong, ay mas maganda tumahimik na lamang ako. Dahil hindi naman ako kurakot. Wala naman akong flood control projects na ghost projects. Wala naman akong kinulimbat na pira ng bayan. Ako naman ay matino na kongresista. Hindi po kasalanan ni Mayor Magalong na yung institution sa Congress ay bulok na bulok. Kasalanan yan ng mga kasamahan ng kongresista na mga kurakot. Dapat nga pasalamatan pa natin si Mayor Magalong imbis na pinapatamaan mo Dapat nga suportahan mo at protektahan natin itong mayor na ito, mantakin mo mayor lang, nagkaroon ng lakas ng loob na isiwalat yung korupsyon sa flood control projects. Ikaw, Guma, meron ka bang isiniwalat na mga bugos projects sa lugar nyo, distrito nyo? Meron ka bang nakita na mga kongresista na nililimas ang kaba ng bayan? Isiwalat mo rin. Kung nainggit ka sa mga pasabog ni Mayor Magalong, dahil si Mayor Magalong ngayon maraming sumuporta, putya, gumawa ka rin ng kabutihan. Gumawa ka rin ng pasabog. Pero it doesn't mean na ikaw yung tinuturo ni Mayor Magalong. Oo na, kongresista yung tinutukoy. Pero sabi ko nga kung hindi ka namang kurakot, kung wala ka namang ghost projects tumahimik ka na lang. Nakapagtataka. Sa dami-daming kongresista, ito pa talaga si Guma yung pumalag. Kaya hindi po siya nakaligtas ngayon sa mga DDS. Ayan basahin lang po natin ito. Ang sabi ni dare to us DDS parang ang tingin o paniwala ni Richard Guma Gomez na ang laban ni Mayor Benji Magalong, public servant, sa corruption concerns only his own district. Yun nga yun yung paniwala ni Guma. You are a big disappointment, Representative Gomez. Hindi ba dapat laban natin lahat ang korupsyon? The corruption involving the DPWH and members of the Congress have been there since time immemorial. Sure, hindi lahat corrupt. We need people to speak up and put an end to this cancer pandemic of corruption. Please, Mayor Magalong, don't be disheartened. We fully support you. Tama. Yung laban ni Mayor Magalong, hindi lang to laban niya. Hindi lang laban to ng mga distrito niya. Lahat yan, meron silang, mga mayor na nagsusubong sa kanila, nangangalap ng ebidensya, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi lang naman ito sa Baguio sa kanilang distrito, kundi sa buong Pilipinas na mayroong pondong 1.2 trillion pesos na hanggang ngayon, problemado si Ngewem nasaan na. Ito pa, tingnan mo Sabi ni, yari ka talaga dito, Guma, sabi ko na nga sa inyo Talagang, hindi pa niya binibira dito si Tatay Digong, mga Duterte, Si Magalong pa lang to. Nagre-react ng mga DDS kasi nga, ang mga DDS ayaw talaga ng korupsyon. Sumusuporta sila sa mga tao na kagaya tayo. Sumusuporta tayo sa kagaya ni Mayor Magalong. Sabi ni Dertuas, ang kapal ni Richard Gomez na magpatutsada sa isang city mayor who is exposing the corruption of some members of Congress. Are you totally clueless of how rampant the corruption is, or are you just complicit? Hindi ba niya alam yung corruption ngayon under Marcos admin, nagbulag-bulagan lang siya? Of course, hindi lahat corrupt. Pero kasama ka sa Kongreso. What have you done sa multilation ng national budget? We fully support you, Mayor Benji Magalong. Public servant, you are our hero. Please keep going. Kaya nga, nakakainis nga kasi imbis suportahan mo itong si Mayor Magalong, ayan, binibira pa ng isang kongresistang kamag-anak ni Bunjing. Ito, dapat daw pangalanan ni Mayor Magalong ang mga kongresista kasi nasasaktan siya dahil kongresista daw siya. Putya, kung hindi ka korap, pag kang masaktan, ito yung sagot ni Mayor Magalong dyan.
Hindi naman siguro pangalanan kasi that should be subjected to a thorough investigation. Hindi naman basta-basta pwedeng magpangalanan, di ba? Kailangan muna dumaan talaga sa matinding investigasyon. Exactly. Para malaman talaga natin kung anong nangyari at sino yung mga sangkot. Tama! Hindi naman kasi ganun na kadali kasi corruption po itong pinag-uusapan, trilyones, bilyones. Relax lang. May investigasyon, may due process. Gawin yung maglilid sa investigasyon. Panigurado, ubos ang mga buhaya dyan sa Kongreso. Mas bilib patuloy ako dito kay Mayor Magalong ngayon kumpara kay Guma. No? Ito si Mayor Magalong nanindigan laban sa korupsyon, si Guma nasaktan. Kung hindi ka korap, Guma, kaya masaktan. Suportahan mo na lang ito. Kasi, alam po natin, tama yung ginagawa ni Mayor Magalong. Tingnan mo, may Blue Ribbon Committee ngayon. Tuloy-tuloy lang po yan. Sama-sama po tayo para matapos ang korupsyon under Marcos admin. Mabuhay po tayo mga Pilipino. See you po muli mamaya alas 9 ng gabi. Bisdak Pilipinas. God first. Maraming salamat po.